Okay, so yan po, magandang araw po sa inyo lahat mga matanser, mga boss, mga loads, mga loading, mga idol. Another property for sale na naman po ang aking ipapakita. Ito po ay house and lot na meron pong pang pwedeng gawing business sa harap po niya. Dati po siyang talyer. Ito po ay lugar po dito sa bayan po ng Victoria, Tarlac. Ito po ay nakalong National Highway. Ito po yung National Highway, papunta po ng town proper ng Victoria. Mga ilang minutong driving. At ito lang po yung way na papunta po sa Licab, Nueva Ecija at Gimba, Nueva Ecija. So, yun po. At ito nga po ay house and lot. Meron pong existing po na meron po dating ano to. Yun nga po yung talyer. So, ito po ay meron pong sukat na dalawang titulo niya 316 tsaka 227. Nasa mga 500 square meter po mahigit po siya. So, simula po sa pader na ito hanggang dito sa may pader po na ito. So, nasa mga 9 meters po, 9.27 meters po yung kanyang frontage. So, pasukin po natin itong property na ito. Pagplasin nyo na lang po yung 316 tsaka 227 nasa mga 500 po mahigit. Boss. So ito po yung talyer po niya. Ayun, may mga gamit po sa tatay dito. Ayan, kasi siya maingay lang po yung aso nila. Okay. So may gate na po. Fully fenced po yung property. Nakapader po yung gate po niya. Ayan po, pader na mayroong bakal, ganun. Ayan po. So ito po yung bahay. Ayan, ito po yung bahay. So i-explain ko po sa inyo itong property nito, yung kanyang status po. Ayan. So, kumpleto na. May source of water po niya is deep well na may pressure tank. Then may nawasan na rin po ba ito? May nawasan na. Okay, may nawasan na rin po siya. So, ito po papakita po sa inyo. Ito po yung seller po si tatay. Siya po ang nagbebenta. So, ang presyo natin ay 3 million asking. 3 million po asking. Yeah. Tapos ito po yung titulo. Ito po yung title po ng property, dalawang title po siya. Isang 227 at isang 316. So ilan na kabuuan boss kanina? 543 o 543 square meter po yung kanyang kabuuan. 2 titles po. Ito po yung kanyang lot plan. Ayan po. Yung 316 square meters at andito naman yung 227. Opo. Ito po yung lot, ito yung lot plan nung 316. So, ito po, sabihin ko sa inyo yung status po niya. Si tatay po kasi, yung asawa po niya si Annabel ay namatay na, kailan lang po. So, condolence po tay. At yun nga po, wala silang anak. So si tatay buhay pa po, kaya siya po ay siya pipirma. So ibig sabihin na self-adjudication po ang mangyayari po dito. Oh. Tapos yung amilyar tayo sa munisipyo po. Yearly po, yearly. Yearly po nila binabayaran daw po yung tax po niya sa munisipyo. So papasukin po natin tong bahay. So ito po ay meron pong 3 kwarto, 2 CR. At doon sa bandang likod po ng property na ito ay meron pong part na maluwang pa po doon na pwede magtanim siguro or kung ano pa yung gusto nyo gawin doon sa part na likod. Pero ipapakita ko pa rin po sa inyo. So ito po yung unang kwarto po ng bahay. Ito po. Meron daw po itong CR eh. So ayan po yung CR ng bahay. Ayan po. At ayan po, ilaw natin. So, ang sabi po ni tatay, kasama na daw po yung mga gamit except po itong upuan at yung kama. Yung isang kama daw po. So, yun ang sabi po ni tatay na maiiwan. Tapos, reason ko ba't binibenta po ay meron pa daw po silang bahay sa Maynila. So, nakabubida na rin po siya. Ayan po. Naka-jealousy yung kanyang bintana. Ayan po yung ano. And then, ito naman po yung pangalawang kwarto. So ito po yung sala po niya. Ayan po si nanay, yung asawa po niyang namatay. Ayan po. Okay. So ito po ay kasama na to po sa bentahan ito. Except lang po itong upuan na ito. Ayan. And then yung isang kama. Okay.
Asan yung kukunin yung kamata ito? Oo, yan. Ah, Sa apo kasi yan. so ito po yung kukunin nilang kama kung sakasakali po. Yung aircon kasama na sa bentahan yung tay. Kasama na. Okay. So ito naman po yung pangatlong kwarto naman po dito sa part na ito. Ayan. So maluluwang yung mga kwarto nyo tay ah. So ang design ng bahay tay, design ng ano? Sa Hawaii. Sa Hawaii. So doon kayo nagtrabaho sa tay sa Hawaii. Malulungan kasi ang sala doon eh. Kaya doon yun adapt tayo. Doon yun nagkaroon ng idea. So, si tatay pala ay galing na po ng Hawaii. Doon kaya trabaho tayo sa Hawaii. Okay. So, ito po yung kanilang dining table at ito po yung kanilang lababo, laboratory. Ito naman po yung pangalawang CR po nila. Ayan po yung CR. Okay. So, ganda. Titirahan na lang po at ito naman po yung ibang part ng property. Ito po yung kanilang dirty kitchen dito. Opo. At dito pwede kayong lumabas dito sa part nito eh. Palabas sa dun sa pinanggalingan namin kanina. Ayan. Ito po yung dirty kitchen po. Ayan. At ito naman po yung kanilang sa likod. Dito po daw po yung part ng 227 square meter yung pangalawang titulo. Ayan. So may mga tanim po silang mga saging. May puno ng mangga, sampalok. Ayan, dito po meron silang yung kamarin. O bodega o ano po tawag dito, kayo na po bahala. At meron po silang alagang nag-iisang manok na po. Tatay, yung alaga nyo. Nag-iisang manok na po. Drama yan eh. Nagpatayan din. Nagpatayan sila tay. Nako. So, ito po. Ito po yung 227 square meter na part ng isang title po. At may puno ng sampalok. And then, ito po yung likod ng bahay. Ayun po, saging. Ayun po. So, ulitin ko po, ito po ay 500, mahigit po. 2 titles at ang presyo po niya is 3 million po yung presyo po ng property nito. At kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin si tatay. Nakadepende po sa kanya yung presyong ibibigay po sa inyo kung tatawad po kayo. And then, ang sabi ni tatay, sagot po ni tatay yung capital gain tax at deed of sale. Yun po ang sabi sa akin. Si buyer na po, sagutin po niya yung transfer of title na po. Sa transfer of title po, meron na pong mga nakalakip po doon na kailangan po sa transfer of title. Transfer tax, entry, sa transfer of title nakalakip po doon yung transfer tax, entry. Even ganun din po yung professional fee ng aming kasama na magta-transfer po ng title po sa inyo kung sakasakali po. So, ang professional fee ng aming kasama, nakadepende rin po sa kanya. Kausapin po natin siya para at least malaman po ninyo kung magkano yung professional fee niya. So, dito po sa side po ng bahay, ayan po, maluwang pa dito. Maluwang pa. So, may mga tanim na rin pong CD dito. Ito po yung deep well po nila, naka-pressure tank na naka-electric pump at nakanawasa pa ang source of water. So, dalawa yung source of water po niya. At dito sa harap po niya, dito, pwede kayong magtanim ng mga halaman o mga gulay, pwede rin po. At dun sa harap, pwede kayong mag-business kung gusto nyo patayuan dyan ng grocery store, mini store, o gasoline station, o ano man po dyan. Kung pwedeng yung water station, ganyan. Pwede po kasi nakaalong national highway na po. At malapit lang po sa T-Plex exit sa Victoria at ganoon din malapit lang din po sa town proper po ng Victoria itong property ito. Mga ilang minutong driving lang po siya. Andun na po tayo sa town proper po ng Victoria. Ayan. Ulitin ko po, located po dito sa bayan po ng Victoria, Tarlac, ang property po na ito. Ayan. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto pang mag-schedule po ng viewing, mag-schedule lang po kayo. At please follow, subscribe para sa ibang mga property po na iba-vlog po namin. So maraming salamat po and God bless.